Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-a-update tayo ngayong araw ng Lunes mga lodi. Gravities ang ating mga balita ngayon, alam nyo na yan, lagi yan. No, so update tayo sa global news, merong nangyaring kakaiba pala sa India, no? Grabe. So bago yon mga lodi, check muna natin ang ating crypto bubbles. Ngayong oras, medyo green tayo mga lods. Day natin, ganun din. No, may mga green, may mga liit lang naman yung red. XRP 1 sa ating day, sa hours natin 0.4. So nag-trade tayo kahapon. Ayan, panalo tayo 56 USDT. Kaya lang sayang eh. Mas malaki pa sana yan, kaya lang na tinamaan yung luck profit natin. So panalo tayo 56, kaya umabot tayo ng ating 151 kasi natalo ako ng mga $9 ata nung una. Ba? O ayan, panalo tayo ng 10, tas 9, negative, tapos 56. Panalo natin. No, so ngayon ang ating pang trade na is 151. No? So abang-abang ulit tayo. Baka iniisip ko short or long ako dito mga idol eh. Pwede ako mag-short eh. Kasi medyo may mga negative news tayong kumbaga hindi, nakikita ko sa aking TA Hulalysis. At sa ating Hulalysis na medyo maglalaro siya dito, no? So, ano lang tayo, kumbaga micro lang tayo mga idol, no? Paunti-unti lang yung ating profit kahit maliit. Goods na 'yon, di ba? So, 56 USDT o 51, magkano na 'yon, mga lodi, di ba? So, nasa 2K na 'yon. So, simula lang kagabi. So, ngayon, tatry uli natin na kumupit dito sa chart. No, ganun-ganun lang tayo ngayon muna. Mga lods, tamang ingat lang tayo, no? Lagi kayo magkakaroon ng risk management, stop loss, lock profit, lagi may ganun. Mga lods, no? Kasi kapag iniisip nyo na pag-position nyo, kasi kagabi naisip ko ulit ito eh. Iniisip nyo na maganda na yung position nyo, mali kayo dun. Although maganda yung position ko kagabi. Andito yung position ko kagabi, yo. Ayan, no? Ganyan, no? Kaya lang, syempre, nakita nyo bumaba. Ayan, lock profit ko dito na banda, yo. Mga idol dyan ata. So, tumama. And then, nag-drop and then ngayon bumalik. Siyempre, sayang yun. Diba? Kung dumiretso pa to dito, di kinain pa ako. So, tama lang na nag-lock profit ako. So, goods na goods tayo. Simula kagabi. So, ngayon, tatry uli natin mag-kupit o kumupit dito sa chart. Hindi pala. Dito lang ako kinain. Mga idol, dito lang ata. Kasi ang baba ng position ko sakto dito eh. O, tas dito lang ako kinain. Saan yun? Dito banda. Ayan, dito. Sipin nyo, no? Kung hindi tinamaan, kasi nag-lock profit ako dyan eh. Ba ako nag-lock profit? Dyan, no? Saka candle na to, yung red. Ayan, yung etong dulo nyan, nung nandito siya, nag-lock profit ako dito. And then, inaabot pang. And then, yun, di na ako gabi na to eh. Gabi na to, mga idol, oh. O, ayan, noon sina ata yan. Nanonood kami ng Trolls 2 eh. Troll 2 pala. Kaya hindi ko na nabantayan, nakita ko tinamaan ng lock profit. Sabi ko sayang, 50 lang tuloy. Dito nasa 70 na yun eh. Umabot na ng 70 yung profit ko dito. So imagine, no, kung sa 50% ko yun kinuha, nilagay, no? Mga dyan, sabi natin dyan. Hindi ako aabutin, no? Kaya lang, ang baba ng profit ko sakaling inabot. So hindi ako aabutin at ano ko pa to. Isipin nyo dito 70 na. So dito mga nasa 200 plus 200 pa siguro yun, no? Kasi nakaano tayo times 30. Sayang, no? Pero ganun talaga mga lods, profit is profit. So ngayon abang ulit tayo. Iniisip ko kung mag-short ako dito, no? Medyo diretso kasi, yo. Tanyo, saktong-sakto yung lapag, no? Grabe yan, no? Pag na-break niya yan, pwede tayong pag-position ng long kasi baka maglaro yan dito. Diba? So, ayun. Ayun yung ating adventure ng trade simula kagabi. So, ngayon mag-update tayo mga idol. Gravities, mga news. So, unahin na natin to mga lodi, no? Ito yung nangyari sa India. Mga idol yan, di ba? May sumasayaw si Madam. Di ba? Ito yung start eh. Mga lods. Tapos tignan nyo itong nasa taas niya. Ayan, to.
So, umaapoy na siya, mga lodi, no? Kumbaga, hindi napapansin kasi syempre medyo doon sila nakapokus kay Madam eh. Pero eto, kita nyo, sa taas, sa kisame, medyo umaapoy na, mga loads, no? So, tinuturo na ng mga audience, oy, oh, masunog na tayong lahat, oh. Oh, and then, lumaki siya, no? Lumaki ng lumaki. Ayan, so, grabe. Oh, nagtakbuhan na yung mga tao. And then, ang follow-up news dyan is karumal-dumal na, mga lodi. Ayan, no? At kasi sa ano to eh, tama 'di ba? Sa Goa fire incident, ayan 'yon. Most clear video of the Goa fire incident within 40 seconds. The fire spread into wildfire. 40 seconds lang, mga idol, no? So, at least ito na, mga lodi, at least 23 dead in nightclub fire in Goa, India. Ayan na siya, mga lodi. Tignan niyo naman yung apoy. Sobrang lakas, no? Ang haba niya, isang buong parang yung mismong kung saan sila nag-celebrate, no, yung place. Grabe, 40 seconds. 'Di ba? Biglang gumanong kalaki na, mga lodi. So at least 23 dead. A massive fire triggered by a gas cylinder explosion ripped through a nightclub in Arpora, Goa. Oh, killing at least 23 people. Grabe 'to. Naalala ko tuloy yung sa ano yun, Ozone. Ba yun? Yung parang club din sa Pilipinas. Yung Ozone Club ba yun? Nakalimutan ko tuloy. Basta yun, mga lods, no? Ang nangyari naman doon, nung nasunog na yung club, yung pinto, hindi nila mabuksan, nakalock sila doon sa club, kaya doon sunog sila lahat. Ang dami rin nun, mga lodi. So, yun yung naalala ko nung napanood ko tong video na to o yung insidente na to. Grabe, no? So, ayan. Ayun yung global news natin, mga idol na trending ngayon. So, punta na tayo sa crypto. Update tayo sa odds of a December rate cut are now at 88.4%, no? 88.4, mga lodi, pero 25 basis points lang yan, ha? So, ang gusto kasi natin, 50. So, hindi natin alam kasi napakalapit na yan, mga lodi, sa Pilipinas sa atin ngayon. Huwebes yan ng madaling araw. So, Miyerkules ng gabi, magkape-kape ka na. Dahil Huwebes ng alas 3 ng madaling araw, ayun na yung ating inaabang FOMC. Ang dahil mandirigma nun. Ang daming trader nun, mga lodi, mag-i-scalp. Pero syempre, advisable, no, sa mga bago lang o lalong-lalo na sa kahit mga OG na trader, ina-advise na hindi mag-trade, no, habang ongoing yung FOMC kasi talagang volatile yan, mga idol. Pera na lang kung talagang mabilis ka pumindot. Pero advisable talaga na wag mag-trade sa mga oras na yan. Siguro palipasin nyo muna yung hype kasi once na nagsalita si Jerome Powell doon, gaganon niya, no, positive o negative, no, yung sabihin niya talagang wawasiwas yan at kukunin kayong lahat, no. Ganun yung mangyayari dyan, mga idol. So para sa akin, kung yung pera nyo ay nakadiin, wag na kayong mag-trade. Pero kapag kunyari tapos na, di ba? Kunyari nag-volatile na, boom 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 boom, tapos biglang bumagal na, kumbaga tapos na yung yung hype, o di diyan na kayo mag-trade. Doon na babase yung inyong narinig kung positive man o negative. Di ba? So ganun, sa Huwebes yan, ha. Pababa na to. Tinagos na yung ating blue. Pero mamaya na kasi nag-upload pa tayo, eh. Pag nagtitrade ako, gusto ko focus tayo, lock in, eh. So mamaya magbago pa yung yung Agos, eh. So ito yung ating odds, no, tumaas siya ng 88%. Sure na yan for me, no, na magkakaroon ng rate cut. Ang nilalaban nilang dyan, it's either 25 or 50 basis points, ganun. Kasi once na nag-post yan, naku, babagsak ang crypto, mga idol. So nasabi ko sa inyo. Pero pag nag-25 yan, wala. Siguro may epekto sa crypto, pero normal lang. Wala, parang saglit na epekto lang, tas balik na ulit sa dati. Ganun lang sa 25 basis points. Pero pag nag-50 basis points yan, naku, awas-iwas yan, tapos unti-unting lilipad. Mga ganun yung sa tingin ko, no, sa experience natin. Yan, ayun yung payo ko dyan. So ito, sabi dito, pero dito muna tayo sa Pi Network, mga idol. Kasi naghanap tayo ng news, di ba?
The final updates have been fully completed, sabi dito, and everything is now truly ready for launch. The rocket is about to take off. Sabi dito ni Pi Network Info. Master control. Master control ha, hindi muscle control. Ano ba yung una kong sinabi? Master control. Yan. Master control, final integration script. So, ayan, ito nga yung sinabi dito mga idol eh. Pero wala, disappointed ako dito mga Lodi. Kasi ako hindi pa rin ako na nakakalusot. No? Hindi pa rin ako nabe-verified. Naiwan pa rin ako sa number 9. Ano ba dapat gawin ko doon? Hintayin ko lang naman yun, di ba? Wala naman ako ibang gagawin. Wala naman akong i-update o something. Kasi pag tinitignan ko yung sa mainnet ko, wala. Nasa number 9 pa rin ako. Stack up ako doon. So, pero sabi dito, hindi ko alam kung totoo to. Pi Network hits 17.5 million KYC verified pioneers. Sabi dito, 7.5 million. A massive milestone for the Pi community. 17 pala. 17.5 million pioneers successfully verified. And moving closer to the mainnet migration. Baka yung mga papunta pa lang sila sa number 9. Ayun yung mga sinasabi dito. Pero pag nandun ka na sa number 9, wala, stack up ka na dun. Every new verification strengthens the ecosystem, boosts trust, and accelerates global adoption. The future of decentralized utility is getting brighter every day, mga Lodi. Yung sinabi dito, no? 17.5. Pero nung tinilip ko yung sa akin, wala pa rin eh, mga Lodi. Disappointed ako dito eh. Mga Lods eh. Tsaka kung check natin ang presyo ng Pi, ano nangyari sa Pi? Kasi marami raw. Pero, umabot pa siya ng 12 pesos, no? At tandaan nyo, nung nilabas to mga Lodi, 150 pesos. Unang labas ng Pi Network. Ayun, sa max natin. Di ba? 150. 161 nga dito. Imagine. Kung meron kang Pi noon, tapos lumabas yung price niya, nagbenta ka na agad, panalo ka na. And then bumagsak. Kasi syempre, sa mga crypto exchange, nung lumabas sa crypto exchange, nung lumabas tong 150, oo, may mga nagbenta, pero may mga bumili rin eh. May mga bumili sa price na yan. And then nung bumaba siya dito sa 81, may mga bumili rin kasi napuo mo yan dito. Ayan o. Lumabas sa 78, tapos lumipad ng 102 ulit. May mga bumili uli dyan. And then boom, 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 boom. Tapos ang laban mga idol. So, ayan ang sinasabi natin, no? Ako kasi hindi na ako bumili. Kasi nga, meron na ako. May 2,000 ano nga ako, Pi nga ako sa cellphone eh. Pero ang migrated ko lang, 200 eh. Yung pwede ko migrate, pero nandun pa rin sa number 9 ako. Hindi ko pa rin ma-migrate pala yun. Kasi nandun sa number 9 eh. Naiwan ako doon. So, nung nag 32 pesos siya, bumalik siya ng 69 pesos. Siguro marami ulit na POMO dyan and then bumili and then ngayon nasa 13 pesos. Imagine yung mga bumili dito. Halimbawa, bumili ka ng sabi mo ng 95 o 100 pesos na Pi, presyo ng Pi. Sa 1,000 mo nakabili ka ng ilan? 10. 'Di ba? Nakabili ka ng 10. Eh kung ngayon ka bumili, naghintay ka lang, 'di ba? Yung 1,000 pesos mo, makakabili ka na ng 76 Pi. Imagine mga idol yung pagitan nun, mga Lodi. 'Di ba? Lamang na lamang ka na ngayon. Kung mahal mo talaga yung Pi, bibili ka ngayon kasi sobrang baba ngayon. Ganun yun eh. Mga Lods eh, 'di ba? So, ayun yung sa Pi Network. 'Di ba? Kung naniniwala kayo sa project ng Pi, kung sa roadmap nila, ano ngayon, kumbaga fire sale, kumbaga, sobrang mura. Kung naniniwala kayo pero kung hindi, yun, di ba? Ganun lang yun eh. So, ayan. Eto mga Lodi, sabi ni Matt Huang, no? Si Matt Huang ay paradigm founder. Okay, sabi niya rito, crypto is experiencing its Netscape or iPhone moment. Kumbaga yung, alam niyo yung iPhone moment na nung biglang pumatok yung iPhone, buong mundo kinuha agad siya. Kumbaga yung adoption sobrang bilis. 'Di ba? Kumbaga parang internet, 'di ba? Yung una ayaw, biglang sobrang ngayon. Ano na? Hindi na makatulog nang walang internet.
Pero yung sa iPhone moment, ganun din yun mga idol, no? Yung kumbaga, nung una, naririnig-rinig siya yung iPhone, and then nung biglang globally adapt na siya, kita nyo nga di ba? Palabas pa lang yung bagong version ng iPhone, nakapila na sa mall yung mga tao. Ganun ka-hype yung iPhone ngayon. So, ngayon, ang sabi dito ni Matt Huang, I don't know who needs to hear this, but this current moment is the Netscape or iPhone moment for crypto. It's working bigger than ever before, far beyond our wildest dreams. Both the institutional parts are the cypherpunk parts pala. O ayan, di ba? So, sobrang, kumbaga, once na mangyari na yung global adoption, pumitik na yung adoption, yun na yun, mga lods, no? Lahat na mag-a-adapt, biglaan yan, flip the switch talaga. Ganun yung mangyayari. Sino may mga tao dyan, yung Bitensor, mga lods, no? So, meron ding halving event yung Bitensor, nagmamind din sila dyan, parang Bitcoin. So, Bitensor is set to undergo its first halving. First to, ito yung per cycle ng Bitensor halving event. On December 14, di ba? Cutting Tau issuance from 7,200 to 3,600 per day. So, halos kalahati, 'di ba? Kalahati yung bawas. No, parang sa Bitcoin din, mga lodi, yung alam niyo naman yung epekto ng halving event sa Bitcoin. So ngayon, ito yung first halving ng Bitensor. Magkano ba yung tao ngayon, mga lodi? Mukhang maganda yung future nito Uy, ang mura lang pala. 17,000. So 17,000. Grabe, no? Ang unang labas nila 5,000. Ang laki naman pala talaga ng presyo nito, mga idol. Naging pinaka low niya is 1,700. Pinaka down niya. Grabe, mahal pala nito, no? Naririnig ko na to dati pero hindi ko talaga siya nabili. Hindi ko siya nabili. I don't know why. No? Ang pinaka all-time high niya is 42.8. Ngayon 17. So grabe yan, mga idol, no? Kumbaga 60% siyang sale ngayong panahon na to. 'Di ba? Pero sabi nga nila, usually kapag nag-bull market, yung past all-time high ilalampasan 'yan ng mga good coins, hindi yung mga shitcoin. Yung mga good coins na talagang may utility, yung past nila na all-time high lalampasan nila. So, ibig sabihin, baka lampasan nila yung 42.8. O imagine kung mag-invest ka ngayon. Hindi ko sinasabi mag-invest kayo dyan, mga lods. Do your own research. I'm not a financial advisor. Huwag kayong bumaya sa akin para bumili, mag-hold o magbenta ng mga coins. No? Ayan. Binalita ko lang kasi nasa Cointelegraph Ayan. Ito na tayo. XRP has the most, ito ang lupit nito, mga idol, no? The most aggressive short position. Traders are heavily net short on the majors, with the XRP showing almost no long support at all. Halos lahat, mga lodi, no? Talagang naka-short, mga idol, sa XRP. Tingnan niyo yung data, Grabe, Yung halos walang nakalong, puro short, puro pula, mga loads, no? Pero sa SEC maraming nakalong kasi bumaba yung SEC, Di ba? Saan pa? Sa Partcoin. Partcoin yun, laman silbi yan, Yung gumawa na nga mismo nagsabi, ginawa niya lang yung pangkatatawanan, Pero ano pa rin, di ba? Meron pa rin tumatangkilik. Pero grabe to. Halos lahat, mga idol, naka-short, no? So kung si market maker magti-trip at gusto niyang kunin lahat ng mga liquidity ng long dito sa XRP, papalo niya pataas to. Di ba? Sabi nga doon, almost walang nakalong. Ako lang, si Jeblo lang daw Ayun, showing almost no long support at all. Wawa naman si XRP, Ayaw pali pa rin, mga lodi. So, ayan. Tindi na itong news na to, pero sa BTC, ganoon din, mas maraming naka-short. Ethereum, Hyperliquid, Solana, marami ring naka-short. Kumbaga, lamang yung naka-short kesa sa naka-long o naka-pantalon. Lamang yung mga naka-short, So, ayan, And then, dito naman, just in South Koreans are panic buying. Sa ano kasi to? Futures trading kasi to.
mga lods, no? Pero sa pag sinabing investment o kumbaga bumibili talaga ng mismong coin, South Koreans are panic buying XRP in this choppy market and it's not subtle, no? Subtle babasa diyan. Subtle, wala. Upbeat just clocked 143 million in 24 hours volume, leading the global exchanges. If you've been in crypto long enough, you know what Koreans volume means. Retail hears noise, Asia sniffs opportunity. So mas maraming bumibili ngayon. No? Nagpa-panic buying sila sa Upbeat. Sa Upbeat kasi yun eh. Sa Binance, ganun din naman, no? Lamang lang ng konti yung Upbeat, mga idol. So maraming bumibili sa Upbeat, sa Binance, sa Gate, sa Coinbase. Wala kang BitGet. Ayan, di ba? So, kita nyo naman, mga Lodi. Antindi. Nagpa-panic buying sila. And ito pa, isang adoption. Apple now using Ripple XRP, sabi niya rito. A new leak suggests that Apple may be integrating Ripple XRP Interledger technology direct into Apple Pay. If this is real, it changed everything for XRP. Pero sa tingin ko, hindi malabong mangyari yan, mga idol. No, kung gusto nila ng mabilis, scalable, at low fees, no, this is the way. Sabi dito, ito, maganda to. Pakinggan nyo to, mga idol. An analyst says most people look XRP wrong. No, mali daw yung pagkakatingin nyo kay XRP. Mali yung pagkakaintindi nyo. Yun yung ating thumbnail. Mali ang pagkakaintindi natin. No, ganun, parang ganun. They think it's just another altcoin, but it's not, sabi rito, no? XRP was made to be an infrastructure asset, not just something to trade. Its job is to help banks and payments companies move money across borders quickly and cheaply, fixing problems in the old financial system. So ayun naman lagi sinasabi ng mga developers ng XRP o ng Ripple, no, XRP fix problems, no, global problems, mga Lodi, problema ng mga bangko. Kumbaga, ayun yung pinipix ni XRP, mga loads, no? Sabi nga, kung yung Bitcoin from something na $1 o something nagmula, tapos umabot ng 100,000 plus na peer-to-peer, pure peer-to-peer lang, wala masyadong silbi, 'di ba? na coins. Paano pa yung XRP na nagsosolve ng problem, mga loads? Sa tingin nyo hindi kayang gawin ni XRP yun, yung ganun. Parang ganun yung sinasabi nila nun nung pinapahinggan ko sila, diba? So nasa inyo, mga loads, no? Sabi ko nga, hindi naman ako financial advisor, mga idol. So yun lang, yun yung ating news ngayon, no? So wala pa kasi ibang masyadong ang inaabangan natin yung yung tawag dito, Thursday, no? Pero from day to day naman may mga nangyayaring kakaiba mga idol, may mga update tayo, no? So check natin to si Cointelegraph. 25 minutes ago, Binance secures full suit of a license from Abu Dhabi. Nabuti pa sila na may okay na sila doon. Sa Pilipinas kaya tatanggalin yung ban ng Binance, no? Mga tirigitog kasi. BTC and Ethereum spot ETF saw net outflows last week with 87.77 million from Bitcoin and 65.59 million for Ethereum. Outflows to mga idol, outflows. Pero meanwhile, Sol and XRP spot ETFs saw net inflows of 20.3 million and 230.74 million respectively. So mas maraming inflows dito sa dalawa kaysa dito sa dalawa. No, which is a good sign para sa Solana and XRP, di ba? So ayan. Ayun lang muna ang ating balita ngayon, mga idol. Bale, baka mamayang gabi babasa tayo ng comment. And sa ngayon chitsempo muna tayo dito, no? Sama-sama tayo. Timing tayo dito, mga idol. Total wala namang pasok ngayon, kaya nandito si Boy WhatsApp sa tabi ko. Ayan, paalala lang na sa mga hindi pa nagla-like na kayo ng video natin, ganoon din sa subscribe, syempre. At check nyo lahat ng description dyan sa baba ng video natin, mga Lodi, lalo na kung wala pa kayong crypto exchange para magbodega, mag-trade, no? O bumili ng coins. And then sa mga gusto manalo ng Noche Buena dyan na ibibigay ni Clovis Gaming, mga idol,
Saan na yan? Clovis Gaming. Ayan ha. Mag-subscribe kayo kay Clovis Gaming dahil magpaparapol siya bago magpasko. At papili siya ng 5 person na bibigyan ng tigpa 500 Gcash, no? Basta nakasubscribe. Ayun lang, yung mga nakasubscribe. So, kita-kits mga Lodi. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyong lahat. At What's up? Subscribe to Clovis Gaming and subscribe to Diablo. Peace. wow, ang bilis naman nun, baby. Peace.